Sana ay respetuhin nyo itong naging desisyon namin, and let's keep moving forward. Every story has the end, but in life, every ending is just a new beginning. Hello mga stories, welcome back sa isa na naman about content kay Sir David. So mga stories, since last content natin kay Ma'am Elma, pinuntet natin tapos tapusin natin yung parang white heart na ang daming spekulasyon, ang daming haka-haka, tinalakay natin. Ngayon naman may tatalakay natin, ito na naman yung kay Sir David naman. Meron siyang sides dito. Kailangan natin malaman. Okay? So, yung nagtataka kayo kung bakit hiwalay yung video ko. Kasi, medyo mahaba ang i-take ko dito. Tsaka medyo sayang ko. So, ginawa ko is yung hiniwalay ko na lang siya. Okay? Hiniwalay ko yung content. So, ito yung kanina, last video, yung kay Ma'am Elma. Tapos, ito naman yung kay Sir David, no? So, ngayon, mga stories, akala natin, yung mga tao, tapos na ang issue ngayon, matapos na naglabas ang official ng breakup statement, itong dalawang panig, no? Well, nagkakamali kasi tayo. Dahil ngayon, mas lalo nang komplikado ang sitwasyon. Bakit? Una, naglabas ng mahabang closure part ni post ni Sir David. Nagpapaliwanag sa kanya side, sinamahan niya yung litrato, tapos malaking salitang yes, di ba? At ang mga balloons, tapos pati yung mga white heart guno. Ito, natural, nalilito na naman tayo, no? Ngayon, pangalawa naman, ito naman yung mas malupit. Nagsasalita ng pambansang Marites, ito naman si Sian Gasa. Ay may dala siyang revelasyon nung bumabasag sa kabit theory. Ayon sa kanya, hindi raw third party ang rason. Kundi ang masaklap na realidad ng pagiging couple vloggers para pera, negosyo at content, no? Pero bago tayo maghimay-himay, ito malino kung paalala, okay? Ang mga post, images, statements ni Sian Gasa, si Sir David, at ilang mga comments na tatalakay natin ay base sa circulation theory lamang. Okay? Ito ay, ang layon na dito ay suriin naman natin yung mga gamit, ang logic, at magbibigay tayo ng aral. So, basahin muna natin yung mga bagong post na walang interruption. Ito yung kay Sir David naman, natin. Okay, una natin yung post ni Sir David, sa caption pa lang, oh my God. White heart din, okay? Tapos hashtag Sir David, okay? Kasama nito yung isang litrato na ngiti ng si Ma'am Elma, tapos harap ng bukas na truck, yung isang kulang sasakyan, sa loob, may mga makulay na balloons, ang daming mga, malaking foil balloons na naka-spell ng salitang yes, okay? At ito ang buo ng kanyang mahabang pahayag mula sa 7 screenshots na to. Okay? Sabi niya dito, hindi biro ang 7 taon na saya at pagmamahal. Elma and I have beautiful 7 years, no? And kailangan niyo po namin sabihin sa inyo na lahat ng ginawa namin, pero hindi po kami nagtagumpay. Isalba ang relasyon namin, matagal na po namin ito nilalaban at nilalabanan. Dumating na po kami dito sa hangganan. Okay? Masakit na makita ng nahihirapan ng isa't isa, pero mas mahirap makita na patuloy lang ang sakit kung ipagpapatuloy pa namin. Aware rin po ako sa mga kumakalat na kwento nung nakaraan, okay? Yung kumakalat sa mga last video natin, no? Nakakalungkot na sa simpleng litrato na maraming kwento at haka-haka na ang nabuo. Alam ko na may mga taong iisipin na ang mga gawa-gawang kwento na at iyon ang dahilan ang aming hiwalayan. Kaya lilinawin ko lang po muli, kaibigan ko po yun. Yun yung about sa yung tao dito, yun yung kinuntat natin at malino na sa atin yun, okay? So, doon pa lang tapos na ang usapan doon. Noon pa lang, okay? At hindi po yun ang dahilan ng aming hiwalayan.
Alam rin po ni Elma na may kasabay akong lilipad noon dahil nagpaalam ako at may kanya-kanya kami lakad. Okay. That's context, di ba? Okay, next naman ito. Kaya humihingi po ako ng kapatawaran sa kaibigan ko na yon at lalo na sa pamilya niya. Nakakasakit yun talaga, no? Talagang binabash siya nung time na yon na wala naman siya kinalaman. Alam mo yun, ito yung masakit sa isipin na parang parang ika-candid ka, ika-candid gina, parang i-spy, tapos kakalit na po, tapos may mga speculation sa mga sinasabi niya sa mga flight attendants ko, ito yung mga yan, na binibigyan na ng mali siya, which is not true talaga, okay? So, sabi ko, humingi ako ng katabaran sa kaibigan na yan, at lalo na sa pamilya yan, dahil nadadamay sila sa walang kamay na malay. Hinusgan kung ano-anong paninira sa kwento ng naibato sa kanya. Nang wala naman siyang alam sa nangyayari, yun na nga kaya ako, hindi ako basta-basta magpapaniwala dyan, okay? So, yun. Tuloy, kaya pati ang pamilya ko ay hiyang-hiya sa nangyari, yun nga di ba? Nakakalungkot basta-basta lang kayo maglalatag ng mga ganitong spekulasyon na hindi naman totoo. Kailangan, ang sa akin lang kasi, nagbibigay lang ako ng ebidensya. Di ba? Yun. Kaya hinihiling ko na namin lalo na ako, na sana ay may pagkakataon na makaharap po ako sa kanila ng unang pagkakataon at humihingi ng kapatawaran, personal, at magbigay respeto sa lahat ng nangyari. Di ba? Okay, next ito. Ito. Gusto ko rin po humingi ng kapatawaran ng pamilya ko at lalo na sa pamilya ni Elma dahil sa sakit na desisyon namin to. Kasi alam namin na kung mahirap sa amin, mas mahirap sa kanila dahil pamilya na ang tingin namin sa isa't isa. Okay? Tito at tita, patawarin niyo po kami dahil nasa dulo na po kami ang masayahang naming pagsasama. Masakit man po sa amin gawin to, pero ito na po ang nakita naming solusyon. Andito lang po ako lagi, nanatili po akong pamilya. Ito, sa lahat ng mga sumusuporta sa amin mula sa umpisa, hindi nyo alam yung gaano kasakit sa amin yung desisyon na ito dahil parte kayo ng naging buhay namin. Isa kayo sa bungo sa amin, isa kayo sa nagpapalakas sa amin pag mahina na kami, at isa kayo sa nagdala kung bakit kami nandito sa posisyon namin sa dito. Okay? Kaya sana patuloy nyo pa rin kami suportahan at sa tatakan namin dandas. Okay. Ito. Elma, gusto ko lang sabihin na habang buhay ko dadalhin yung pagmamahalan natin sa isa't isa. Pagmamahal natin at isa ka sa pinaka magandang nangyari sa buhay ko. Wala na akong pagsisisi sa lahat ng nangyari dahil napakadami mong naituro sa akin at naitulong sa akin. Ikaw ang naging kasangga ko sa lahat ng bagay sa hirap man o saya. Natapos man ang lahat, pero ang saya ko lang na ang dami nating narating na magkasama at mga plano na natupad. Nasaksihan ko kung paano mo nabuo ang mga pangarap mo, kung gaano ka kasipag at kabuting tao. Lahat na mayroon ka ngayon ay pinaghirapan mo. Saksi ako na maaga kang nagigising at umaga ka rin nagtatapos ng magtrabaho sa kung paano mo iahon yung sarili mo at pamilya mo sa hirap. Kung meron man akong ambag o naitulong sa tagumpay mo, siguro yun lang ang suporta ko sa iyo. Pero lahat yun, ikaw ang maigawa. Proud ako sa iyo mula umpisa hanggang dulo. Ayoko magsalita ng tapos pero hindi man natin alam kung ano pwede mangyari sa hinaharap. Basta ako, I will never forget you and I will always here for you. Susuportahan at papalakpakan kita kahit nasa malayo ako. At gaya ng sinabi mo sa akin, you will always have the space in my heart. Sana ay respetuhin nyo itong naging desisyon namin and let's keep moving forward. Patuloy po namin susuportahan ang bawat isa at ganun din po sana kayo sa amin. Every story has the end, but in life, every ending is just a new beginning.
Yan ang mga yung mga kanyang statement na yung galing kay Sergey Pin na to. So, ngayon mga stories, ito naman yung yung pakinggan natin itong sinabi na nung umabog itong post mula kay Sian Gasa recently. Ito sabi niya, based sa aking investigasyon, walang ibang babae si Sergey Bin. May mga nakachat lang. Matagal na pala silang burnout sa isa't isa at matagal na nilang gustong maghiwalay. Pero hindi nila magawa for the sockmed content, for the business, and for the money. Nga mga stories tayo naman okay, mayroon na dito papasok dito siya na walang kagat-labing analysis natin. Okay. Unang-una, ito nagsimula tayo sa unang-una yung sa nakakalitong yes quote nito ni Sergey Bin. Nagsimula tayo sa post ni Sergey Bin, itong babasahin mo ang text malinaw closure letter ito. May apology, may pang-amin at hindi naisalba ang relasyon at may pagpapaalam. Pero bakit may larawan na ginamit at ay mukhang marriage proposal o anniversary, sabihin natin na surprise na may malaking yes at may white heart pa sa caption? Pastor, ito yung sinasabi kong poor visual communication. Kapag public figure ka at naglalabas ka ng mga seryosong breakup statement, dapat tugma ang larawan sa mensahe. Kung ang caption mo ay tungkol sa hiwalayan, tapos ang image mo ay yung sa picture mo ay nagsisigaw ng celebration. Natural na iisipin ng mga basa, prank ba to? May plot twist ba to? O what? Diba? Kasi kung kung ang yes yung picture na yan, photo na yan, ng isang throwback memory, napakamaling memory ang napili niya para i-attach ang isang breakup post. Lalo na kung itong buhay ng ilusyon ng mga fans na baka kasal talaga ang ending nito. Di ba? So, yun. At saka number 2, ito yung revelasyon ni Sian Gasa for the content at for the money. Ito pero ito ang mas nagpa-mind blow sa akin dito. Pumasok si Sian Gasa, sinasabing matagal na palang burnout sa isa't isa. Hindi nakapaghiwalay for the softmet content, for the business, for the money. Diba? Mga stories, kung totoo itong circulation theory na to, ito ang pinakamasaklap na sumpa ng pagiging couple blogger. Kapag ang relasyon nyo ay naging negosyo, ang hirap bumitaw. Kasi, alam bakit? May shared YouTube channel kayo na pagkakakitaan. May mga brand deals at sponsors na kukuha sa kayo as a couple. May mga editors at staff, di ba, na kayo binubuhay gamit ang views nyo. Kasi kapag naghiwalay kayo, hindi lang puso ang bababasa nito. Baksak din ang kumpanya dito. Kaya maraming couple kayo ito sa nagtitiis. Nagpapanggap silang sweet. Gumagawa sila ng content tulad ng yes. Yan. Tulad yung pinakita ko sa inyo. Diba? Surprise! Para lang may maintain yung views. Diba? Kaya sa likod ng camera ay ubos na sila. Diba? Yan. Nagme-make sense na ngayon kung bakit sinusugod na hospital si Sergey Bin na nagkaroon ng severe anxiety. Kasi napakahirap gumising araw-araw, mag-set up ng camera at umiti para sa milyon-milyong tao habang sa loob mo gusto mo nang makawala. Number 3, ito naman yung yung nakachatlang issue dito. May isang mabigat na isiningin ni Sian Gasa, walang ibang babae, may mga nakachat lang. Well, retalk tayo dito, Ang pagkikipag-chat ng palihim sa iba habang may nasa relasyon kapag ay isang consider as micro-cheating na yan mali pa rin yun hindi natin i-justify ito. Mali rin yun yung micro-cheating na yan Pero bakit nangyayari yan? Kasi mga stories kapag ang isang tao ay nakukulong sa isang relasyon, naging trabaho na lang, di ba? Nagiging trabaho na lang yun. Minsan kasi naghahanap sila ng mga escape or attention sa labas. Muli, hindi ito si excuse to. Pero nagbibigay ito ng context kung bakit
unting-unting namatay ang mutual feelings nila gaya ng inamin ni Ma'am Elma sa previous post niya, yung sa previous videos natin, di ba? Iyon, okay? Ngayon, number 4, ito. Every ending is just a new beginning. Ito, tinapos ni Sir Gabe ang post niya sa linya ito. Maraming fans ang napaisip. Ayun, new beginning daw. Ibig sabihin, kasal. Okay, mga stories ang ibay natin yung mindset nyo ha. Ang new beginning dito ay ibig sabihin nag-asawa na sila. Ang new beginning dito ay kalayaan nilang dalawa. Mula sa pressure ng isang relasyong pinilit na nilang mabuhay for the views. Yeah. New beginning bilang mga individual. New beginning na hindi na nila kailangan magpanggap sa harap natin. Okay? Mga stories, no? Ito ang huling udyat ko dito, no? Sa issue na to. Una, kung tama yung theory ni Sian Gasa, no? Nakakalungkot isipin na umabot sa puntong naging presyo ng kanilang mental health, ang content at abuse, di ba? Lesson learned ito sa lahat ng mga content creators katulad ako. Huwag ninyong ibenta ang iyong relasyon sa algorithm sa social media. Dahil kapag nawala ang hype, kapag dalawa lang ang harap sa wasak ninyong mental health, di ba? Ulitin ko dahil kapag nawala ang hype, kayong dalawa lang ang mahaharap sa wasak ninyong mental health dito, okay? Pangalawa, para sa mga fans na kumakapit pa rin sa yes, okay, may nakikita ako sa mga comment sections doon, yung mga yes balloon at white heart, it's time to accept the reality. The photo was misleading. Yes, misleading. Pero the words are clear. The 7-year relationship is over. Igalang na natin yun. Ngayon, pangatlo, walang halaga sa pera, views, at subscribers ang makakatumba sa totoong peace of mind. Kung ubos na kayo sa isang relasyon, kahit gaano pa kalaki ang kikitain nyo sa susunod na vlog, bibitaw na. Hindi worth it na ma-ospital at masira ang utak dahil lang sa pag-maintain ng public image. Sana mahanap nila Sir Gabe and Ma'am Elma ang peace of mind na hindi sila makakuha ng harap ng camera. So, kayo mga stories, so anong take nyo rito? No? Nanino ba kayo sa theory ni Sian Gasa na for the money, for the content, ang dahilan na kaya pinapatagal ang relasyon kahit burnout na sila? At nalito ba kayo sa yes voted din naman Sir Gabe ng kanyang breakup post? Comment down nyo lang ang inyong opinion, no? Pero gaya kong paalala, no? Keep it simple and keep it real. Tandaan nyo, paalala lang, ito ang base sa mga pictures, yung mga image, yung mga screenshots, sa bagay, yun yung base sa mga sirkulasyon. Medyo hindi natin alam sa likod nito. Siguro, sa akin lang, this is based on analysis na. Medyo, yun nga lang yung, ulitin ko, yung yes na ito, ginamit, medyo misleading nga lang, di ba? Yan ang nakikita ko dito. Pero, kayo, anong mga stories? Ano sa tingin nyo? Medyo magulo nga lang yung statements dito, no? Yun lang ang masasabi ko. Okay? So, bago ka lang dito sa aking channel, no? Huwag kayo kamalimutan like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. As always, mga stories, thank you, and have a good night. Bye. I regret it. Silence lang.